Hello mga ka-friendly, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, gabi sa inyong lahat. Ah, Gusto ko munang batiin yung ating mga subscribers, yung mga dating na subscribers at yung mga bagong subscribers. Kasi halos 2 months na ang nakalipas, wala tayong upload na video. Bali, ngayon pa lang kasi alam nyo, nung mga nakarang buwan kasi hindi tayo pwede muna gumawa ng video kasi sobrang madali yan eh. Kumbaga, pagkatanggap mo kailangan magawa agad-agad. Dahil nga gagamitin. Ganun naman taon-taon pagdating ng mga Berman, mga December. Kasi sa amin dito sa lugar namin, tatlo kasing okasyon ng napakalagay. Pasko, Bagong Taon, Fiesta. Sunod-sunod kasi yung okasyon na yun. Eh, siyempre, pag yun lang yung okasyon na madaming gawa, madaming trabaho talaga, patong-patong. Kailangan, tutok ka muna, hindi mo muna haluan ako na kailangan, nakatutok ka lang doon, kailangan, ura mismo magawa agad-agad. Kasi pag hindi may nagapan, magkapatong-patong eh, mahirap eh. Kaya ang ginawa ko, pinarayose ko muna na magawa yun. So, di ako nagkaroon ng time na mag-upload talaga. Kasi, madalian lang eh. Kumbaga, kailangan magawa mo na agad-agad. Hindi pwede pagpabukas eh. Madali yan. Ganun naman yung taon-taon pagdating ng mga December kasi Pasko, Bagong Taon. Saka Fiesta. Yun ang pinaka sa namin, sa lugar namin talaga yung pag may nagpagawa, hindi ka na magkakaroon ng chance na mag-shoot. Eh ngayon medyo natapos na kaya ngayon pa lang ulit tayo magkakaroon ng video. Pero ganun pa man, gusto ko munang magpasalamat eh kasi nga kahit na wala tayong upload, nadadagdagan yung subscribers natin kaya medyo natutuwa naman ako na dumadami na tayo. Maraming salamat din. Saka shout out na rin sa mga natin. Nabutulog tayo. Shout out. Nabubulag tayo. Natin mabig kasi shout out. Sa mga dati na mga loyal na subscribers natin saka sa mga bagong subscribers, shout out sa inyo lahat yan. E ngayon guys, ang iaano natin tungkol sa DVD. Sa topic natin ngayong araw na ito, ito ang una-unang upload natin ng 2021, taong 2021. Ito yung una-una, pero susunod-sunurin na natin kasi medyo wala naman tayong gaano ginagawa ngayon. Susunod-sunurin na natin mag-upload ng video. Kaya pasensya na dun sa mga nainip, mabawi akong promise. Kaya-upload tayo ng mga makabuluhan ng mga bagay na ma-check po, sigurado ko matututunan kayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, just subscribe na lang sa ating mumunting channel. Saka dami na lang din ng notification bell para updated kayo sa masusunod natin video. Tara guys! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa laser. Laser ng DVD natin. Kasi tungkol sa DVD ang pag-uusapan natin itong araw na to. Ano ba ang laser? Ang laser ay ibig sabihin ay light amplification by stimulated. Light amplification by stimulated emission and radiation. Yan ibig sabihin ng laser. Light amplification by stimulated emission and radiation. Ang laser ay tinatawag din siyang laser diode. Laser diode. Ito yung kadalasan, alam ko pamilyar na kayo rin sa tinatawag na laser diode. Ang laser diode, nagtatagay din siya ng radiation na kailangan pag magtutrouble kayo dun sa laser na yon, huwag niyo masyadong tututukan ng matagal kasi nag-i-emit yan ng liwanag. Ibig sabihin emission, nag-i-emit siya ng radiation. Yung pagliwanag yan ng ganon, pwede makasira sa ating mata. Kaya tinawag siya na emission, nag-i-emit ng liwanag sa radiation. Ito yung dahil kasi kabilang sa tinatawag na electronic sensitive device. Kaya dapat din natin pag-ingatan. Electronic ESD. Yan, kailangan din natin kung tutrouble tayo dito, maglalagay tayo dito sa rest strap, yung sa may nabibili nun tawag doon sa rest strap na nilalagay, anti-ground, parang gina-ground po yung katawan mo, kaya
Ihahawak ka muna sa pader para matanggal yung ano sa katawan mo. I-ground mo muna yung katawan mo bago ka gumawa rito. Ang laser diode, isa rin siyang ori ng LED. Siyang ori din siya ng LED. Nakakabilang din siya sa ating, kabilang din siya sa tinatawag na optoelectronics. Optoelectronics family. Yan. Yung mga LED, kabilang din dyan ang ano, yung bilid. Ibig sabihin ng bilid, visible. Nakikita. Visible light emitting diode. Visible light. Emitting diode. Tapos yung isa naman, IRED. IRED. Itong IRED, ano rin to, isang ori ng infrared, mga ginagamit sa remote control natin. Hindi mo makikita liwanag na, pero pag itatapat mo sa remote, mo makikita kasi ito invisible naman to. Ito bilid, visible. Ito naman infrared, ano, invisible. Infrared light. Emitting diode. Ito invisible to eh. Invisible. Invisible siya, hindi mo makikita. Tapos may dalawang klase yung ano infrared, yung tinatawag na light emitter. Light emitter, yung ano niya, yung pag sinabing light emitter, yung pinaka-source. Tapos yung isa, tinatawag na light sensor. Light sensor, bilang ano naman dito, detector naman siya. Trabaho niya bilang detector. Yan. Yung LED, yung laser diode, kabilang sa tinatawag na optoelectronics family. Yung isa dyan, yung bilid. Ibig sabihin pag bilid, visible. Visible light emitting diode. Yung IRED naman, infrared to eh. Yung hindi mo makikita, invisible yung liwanag. Yung na-emit niyang light, hindi mo makikita. Nasa loob kasi siya. Pero, ang sekreto dito, para makikita mo dyan, tatapat mo sa cellphone camera, doon mo makikita na nag-emit siya ng liwanag. Tapos, meron dalawang ori yung sa IRED niya, yung infrared, yung tinatawag na light emitter, yung source, bilang source, saka light sensor bilang detector. Tapos, punta naman tayo dun sa ano. Ngayon, punta naman tayo sa basic principles ng DVD. Basic principle. Una-una ay ang mechanical. Pangalawa ay ang electrical. At ang pangatlo ay ang optical. Optical. Yan. Yan ang basic principle guys ng DVD. Una-una kailangan mag-umpisa tayo sa mechanical. Pag okay yung mechanical, saka papasok ang electrical. Pag okay yung electrical, saka na sa pangatlo yung optical. Ano-ano ba yung mga kadalasan nangyayari pag may problema sa mechanical? Yung mechanical problem na tinatawag. Yung mechanical problem na tinatawag ay mga tinatawag na major problem. Ay ang alignment. Pag mali-mali yung alignment, wala sa alignment yung DVD natin. Sabihin ng alignment yung position, wala sa position. Tapos, ang pangalawa ay ang timing, wala sa timing. Pag sinabing timing, yung sequence niya, hindi na susunod yung sequence. Kasi, yung DVD natin, may sequence yan. Mamaya, tuturo ko isa-isa. Tapos,
punta naman tayo sa motor, yung mga motor ng mga DVD natin. Yung motor may tinatawag na loading motor. Loading motor, may tinatawag na loading motor, tapos this motor. Itong loading motor at this motor, ang ikot ito bidirectional. Yan, bidirectional ang ikot ng loading motor at this motor natin. Yung this motor na tinatawag, yung this motor na tinatawag ay ang parang siyang turntable. Para siyang turntable. Turntable motor. Tapos yung this sled motor. Meron pang isa yung tinatawag na sled motor. Mamaya tuturo natin kung ano yung mga sled motor. Yung sled motor tinatawag na feed stepper. Feed saka tinatawag din siyang stepper. Mamaya tatapik natin isa-isa yan. Ngayon, paano ba malalaman yung pag-testing ng mga motor na yan? Yung mga loading motor na to, ang pag-test niyan, ano mo lang sa RX, naka-range ka sa RX1 o 5 volts. Yan, RX1 o 5 volts. Tapos, this motor, yung tinatawag na spindle to. Spindle motor din. Tawag ng iba, spindle motor. Ano lang to, mga 1 volts DC lang. 1 volts DC o RX times 1 din. RX naka-range ka rin sa times 1 sa analog tester mo. Tapos yung sled motor naman, tatawag na slide feed o stepper. Yung stepper motor, ang ano naman ito, mga point something volts lang to. Point something volts lang. Ayan, ganyan. Kaya ang pag-test ng motor. Yung mga motor natin, ito yung motor. May tinatawag na loading motor, saka this motor niya. Ang ikot niya bidirectional. Yung this motor, tinatawag na parang turntable motor yung paikot. Sled motor, yun sa yung sa lens mechanism, may tuturo natin kung ano may sled motor. Slide, speed, saka stepper. Yung loading motor, pag-test niya, naka-range ka lang sa times 1. Mga 5 volts ang niyan eh. Tapos yung this motor yung tinatawag, o Spindleman, mga 1 volt DC lang. Mo lang din sa range mo sa times 1. Yung sled motor, slide, speed, stepper, mga point something lang ang masusukat mo dyan na voltahe. Itong dalawang motor na to, ang kumukontrol dito, servo, yung tinatawag na servo control. Mamaya papaliwanag natin, ano ba yung servo control na yan tinatawag, mamaya. Tutok lang kayo guys, para malaman nyo, tapusin nyo hanggang sa katapusan ng video para malaman nyo kung ano tinatawag na servo control. But yung this motor kasi, saka sled motor, kinokontrol yun ng servo control. Mamaya,
Tutok lang, wag lang kayong bibitaw. Ngayon punta naman tayo sa tinatawag dito sa servo control. Punta naman tayo dyan sa servo control. Mamaya guys, pag tapos nito, i-actual natin. Papaliwanag natin yung actual kung ano yung mga yung servo control guys na tinatawag. Servo control. Yung coil ng lens to. Yung coil, yung may tinatawag na focus coil. Saka yung isa, yung tracking coil. Yan, tracking coil. Kasi meron lens na ganyan, no? Yung ganito siya, may papakita ko. Meron dito yan eh, yung nakaganyan siya. Yung sa laser natin mamaya, papaliwanag natin. Itong isa kasi ito yung sa tracking niya. Tracking, yung sa baba naman, yung sa focus niya. Focus. Yung tracking kasi, ano yun eh, yung tracking ng ano niya, trabaho niya, yung paggalaw ng left and right. Ito yung sa tracking niya, paggalaw ng left, saka right. Yung focus naman, up and down. Yung focus, up and down. Mamaya, ano natin yan. Basta, tutok lang. Tapos ito yung servo operation order natin. Servo operation. Order. Ito yung una-una, focus search. Focus search, tapos pumunta siya ng focus servo. Focus servo. Tapos punta siya ng tracking servo. Tapos ng tracking servo, ano lang kasunod niya, sled servo. Sled servo. Tapos dito, ano siya, yung rotation run out. Dito yung this. Run up. Yan. Tapos, yung pinakalas ang this motor servo. Itong pinakalas na yung this motor servo. Yan. Ito yung servo operation order natin guys. Yung una-una, focus search. Maghahanap yan, isi-search niya muna yung ilalim ng CD. Tapos pag nahanap niya na, magtatrabaho na yung focus servo. Yung focus servo, yung up and down. Makikita niyo sa lens yan pag ano nyo na, bumababa taas yung lens pa may papaliwanag natin actual kung ano yung focus servo. Tapos ng focus servo, tracking servo, saka yung slid servo. Mamaya, sundan nyo lang. Kailangan nyo lang maano nito masundan to para makuha nyo kung yung tamang operasyon ng DVD player natin. Sa focus servo, yun ang tinatawag na rotation run up, saka yung this motor servo. Yan. Ay, buray na natin to. Yan, punta naman tayo dito sa ano. Yan, buray na natin to. Punta naman tayo dito sa kasi yung ano natin, yung bala natin kasi, may tinatawag yan na ano eh, yung bala natin.
Halimbawa ito yung CD natin. May tinatawag na table of content. Yung TOC. Table of content. Tapos yung itong table of content nito, papasahin ngayon to ng EEPROM. Tapos ito yung meron ditong program area. Ito yung sa program area niya. Tapos ito yung pinakadulo na, yung tinatawag na lead in. Lead in. Kasi itong CD natin guys, yung mga binibili nating CD, yung mga bala, yung gitna na yan, meron yung tinatawag na table of content. Itong table of content, babasahin ngayon ito ng EEPROM. Tapos itong may guhit niya sa gitna, yan yung pinaka-programmer niya. Tapos yung pinakadulo, tinatawag na lead in. Kasi ang ano natin, may tinatawag na TOC, yung table of content, meron siyang yung number of track, tinatawag number of track. Tapos meron siyang playing time. Playing time. Itong nilalaman ng CD natin saka yung catalog number, na tinatawag. Catalog number, ayan yung sa copyright protection. Copyright protection to yung catalog number. Yan. Yan, dyan na naglalaro yung ano natin. Tapos na tayo sa bala. Ngayon, punta naman tayo sa ano-ano bang ibig sabihin ng servo. Yan, malapit na tayo guys sa actual. Konti-konti na lang, tiyaga na lang. Ano ba ibig sabihin ng servo? Ang servo ay tinatawag na an electromechanical device. An electromechanical device, host mechanical section. Ito na lang. An electromechanical device whose mechanical section as constantly measured. Unregulated. By the electrical section. So the drive speed or position of the mechanical section or position of the mechanical
So guys, ibig sabihin ng servo, an electromechanical device whose mechanical section as constantly measured and regulated by the electrical section, so the drive speed or position of the mechanical section closely follows an external reference. Yun ang ibig sabihin ng servo. Ngayon, punta naman tayo kung paano ba ang ano ng DVD natin. Halimbawa, ito yung sa remote control. Tapos, pupunta siya ng MPU. O CPU yan. System IC. O tinatawag na System IC. Tapos, andito yung keypad niya. Keypad. Tapos, ito yung sa kabila ang decoder. Tapos, dito sa bandang baba ang display. Yan. Yan guys, nasundan nyo ba? Remote control. Tapos, pupunta siya ng MPU, yung Central Processing Unit natin. Tapos yung keypad, pupunta rin siya ng CPU. Yung decoder, pupunta rin siya ng CPU. Tapos CPU, ano na, display. At punta naman tayo sa ano, yung basic condition kailangan meron tayo nito lahat. Ito yung basic condition na kailangan meron sa isang DVD. Una ay ang tinatawag na B+. Kailangan meron tayong 5 volts. Yan ang unang-una. Tapos, 5 volt DC, positive, negative. Positive, negative. 0.25 hanggang 0.25 volt DC. So, meron din siyang dapat 4.75 to 5.25 volt DC. Ibig sabihin nito, may yung ano niya, BCC o BDD. Ayun yung positive niya. Positive niya. Yung B na tinatawag, BEE o BSS, ay yung negative. Tapos yung number to, kailangan may ground. May ground. Tapos yung number 3, yung clock, kailangan may clock siya para importante guys, ang pinaka-importante pa nagtotrouble kayo sa DVD. Kailangan huwag kayo mawawala. Yung mga basic condition na kailangan meron siya. Yung P plus na 5 volts, yung positive negative hanggang 0.25 o kaya 4.75 to 5.25 volt DC. Sabi, may makikita ang BCC o BDD, yan yung positive niya. BA, BSS, yan ang negative. Number 2, ground. Tingnan nyo kung may ground. Pangatlo, yung clock. Ang tinatawag naman na clock ay yung kanyang ano, oscillator. Yung clock, ito yung tinatawag na oscillator niya. Oscillator, ito yung crystal. May makikita kayo dyan crystal. Crystal sa board. Ayan yung clock oscillator niya. Pang-apat ay ang reset. Ayan, yung reset. Ayan. Kasi ganito mangyayari itong guys. Ito yung bawa. Sabihin natin ito yung BDD niya. 5 volts DC. Tapos
Ito yung MPU. MPU. Alin? Yung pinaka CPU. Sabihin natin CPU. Tapos, ito yung reset. Tapos dito sa MPU, meron dito crystal eh. Sa pinaka CPU, meron yan dito crystal. Yan, ito yung crystal niya. Tapos ground. Tapos dito yung memory. Ito yung VDD niya. Yan guys. Kailangan yung CPU natin, yung MPU, meron siya dapat VDD, kailangan may 5 volts siya. Tapos yung memory niya, kailangan good, saka yung reset. Ito yung sa crystal. Ito yung crystal niya. Crystal o kaya clock. Yan. Kasi pag wala ito, hindi mag-oscillate yung CPU natin. Ito kasi nagpapa-oscillate. Ito nagpapa-oscillate sa CPU natin, yung crystal, yung pinaka-clock niya. Importante yan. Pag walang clock, hindi mag-oscillate yung CPU natin. Ngayon punta na tayo sa startup sequence. Ito na, punta na tayo, dito na tayo ngayon. Yan, burahin muna natin to. Dito na tayo sa startup sequence. Startup sequence number 1 is sleep initialize. Number 2 is laser on. Yung laser on, ano yan eh, inner switch, yung nasa loob yung switch mo, may papakita natin. Inner switch. Number 3 is focus search. Focus search. Number 4 is this motor on. This motor on. Number 5, laser beam. Number 6 ay yung laser diode. Laser diode. Ayan. Ito guys, ito yung susundan natin ngayon, tapos punta na tayo sa mechanical. Ito yung maging startup sequence natin. Ito yung tinatawag yung sleep initialize. Sabihin, kailangan papasok muna yung, pag nilagyan mo siya ng bala, ayan yung automatic na patay mo yung DVD. Kusa siyang papasok. Tapos pagkatapos niyan, yung laser on naman, may switch yan sa loob. Itatawag na inner switch. Tapos focus search, this motor on, laser beam, saka laser diode. Yung laser diode, yung nagbabasa na talaga siya. So punta na tayo rito sa ano natin. Sa actual.